May panibago akong ikukwento sa inyo na experience namin ni Diva kagabi sa airport ng Lagindingan going to Manila. So, nag-check-in ako ng baggage ko. Yung maleta ko is like 17 kilos. Kasi nga, dinala ko yung ibang mga costume ko na pwede kong gamitin sa show namin dito sa Manila kapag may mga invite show kami. So, 17 kilos siya, may sobrang 3 kilos. Yung hand carry ko is nasa 9 kilos. So, most of the time kasi, palagi naman yun. Palagi naman talaga, yun yung bag na gamit ko, hand carry. So, nakakapasok ako, and, alam mo yun, tawag mo dyan, pinagbibigyan. So, kagabi, for some reason, yung nagbabantay ng papasok dun sa scanner, ang sabi sa amin, hindi po talaga pwede kasi ano po kayo, 9 point plus kilos yung bagahe namin. So medyo nakipagtalo pa ako. Nakiusap ako bago ko Nakiusap ako na sabi ko, sige na, pagbigyan mo naman na kami, 2 kilos lang naman. Chuchu. So bago pa kami, merong isang pamilya na may kasamang sanggol tsaka isang bata na ang ginawa, hindi niya rin pinayagang pumasok kasi sobra-sobra daw sa 7 kilos. So, ang ginawa ng pamilya, since marami sila, dinivide nila, inalis-alis nila para, alam mo yun, magkakasama naman sila, pinaghiwa-hiwalay pa ni ate yung gamit. Nakakairita yung ka-slow-mohan nung logic. Sorry for the term, yung kabobohan, yung katangahan na, magkakasama naman sila, ano ba naman yung i-divide mo na lang yung, parang 4 yata sila or 5. So, 7 times 5, 35. Tama ba? 35. So, 'di ba? Hindi mo na kailangan paghiwa-hiwalayin pa yung gamit nila na 7 kilos sa'yo, dapat 7. No, kasi may sanggol silang bitbit tsaka may bata. So, parang siguro nagpabigat doon yung mga diapers, yung gatas or kung ano pa yung kailangan. Nakakainis. So, ako, hindi na ako pagtalo, bumaba na ako para magbayad ng extra baggage. So, umabot siya ng 1,090. It was all my fault din naman kasi hindi namin tinimbang or kasi kagustuhan ko rin na magdala ng maraming gamit. Okay lang din naman yun. Eto na pag-akit ko para pumasok kami ni Diva. 3 tao bago yung pila namin, kami na ma-assist. May isang guy na ang daming bit-bit na gamit. Ang mga laman yung iba ay mga gadgets yung iba. Bawal siya i-check-in. Sa madaling sabi, sumobra siya. 9 point plus din siya. 9 point plus. Excess pa rin yun. So meaning, hindi siya makakapasok unless magbayad siya. Alam mo, sabi ni ate, okay na. So wala akong nakita na ginawa niya na resibo or pinababa niya para magbayad ng excess or ng additional baggage. Nung kami na, sabi ko, ate, bakit siya pinapasok mo? Bakit hindi mo kami pinagbigyan? Sabi kong ganun. Siya isa siya, kami dalawa kami. Sabi kong ganun. Na medyo mataas na yung pitch ng boses ko. Sabi ko, hindi kasi ma'am, anong pinagbibigay? That's the point. Ang sabi mo kasi sa amin kanina, excess kami, excess. Wala kang pinaliwanag, hindi mo pinakinggan, nakiusap naman ako sa'yo. Hindi mo kami pinakinggan. Ang sabi mo, excess kasi, kaya hindi kami makakapasok. Sabi niya 3 kilo. Regardless kung ilang kilo basta yung sumobra excess, sumobra, yun talaga. Yun ang sinabi niya. So sumobra yung tao, yung isa. So pinagbigyan mo yun, tapos kami hindi mo kami pinagbigyan. Paano kung wala kaming pera? Anong gusto mong gawin dito sa mga natitirang gamit namin? Itapon namin? Ganun ba yun? Paano kung walang pera yung nakaranas ng ginawa mo? Sabi ko sa kanya, sana wag dumating yung araw. Ando na tayo na sumusunod ka sa policy ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Pero the fact na meron ka pa rin pinalusot, meron kang hindi sununod. Hindi ka pa rin sumunod kasi sumobra siya ng 7. Kasi yung sabi kung sumunod siya sa policy, walang exceed sa 7. Walang tatawid dyan. Hindi, walang tatawid dyan na hindi magbabayad ng exceed. Ganon dapat. Hindi may pinasabi ko sa hindi may pinaburangkak. Tas kami, dalawa rin naman kaming pasahero. Siya isang pasahero lang siya. Kami 2 pasahero. 'Di ba? Pero pinalagpas mo pa rin, hinayaan mo pa rin kahit sobra siya ng 2 kilo. Pero kami, hindi mo kami rin pinatawid. Unfair ka naman doon. 'Di ba? Yun ang sinabi namin sa kanya. Kaya sabi ko, kung yun ang policy, yun ang gawin mo. Hindi yung kami lang yung magbabayad. I'm not saying na
wala akong pakialam kung wala silang pambayad o hindi. Pero kasi sabi mo sa akin, sumusunod ka lang sa policy ng kumpanya ninyo. Eh, paano kami? Diba? May nagbayad ng lalaki. I mean, Oo. hindi na siya nakipagtalo. Hindi na Siguro siya- nahiya rin siya. Nahiya or na rin, nainis na. kaysa hindi siya matuloy, di ba? Kaya ako sabi Binayaran ko, na lang niya. willing ako magbayad. Basta yun din ang gagawin mo sa the rest Sa iba, of the, oo. the rest of the passengers. 'Di ba? Kasi Oda ngayon magtapos. Kasi sabi mo sumusunod ka lang sa policy eh. 'Di ba? Andun na tayo, pinakita mo pa nga 7 kilos lang po. Diniin niya pa talaga na 7 kilos. 'Di ba? Tapos ngayon, may 9 kilos, pinayagan mo kasi ganito. Eh bakit kami? Nakiusap na naman ako ng maayos. Kaya sabi ko sa kanya talaga, wag sana dumating yung araw na ikaw naman yung hindi pagbibigyan dahil yun ang gusto niya. Yung hindi ka na niya bibigyan ng pakonsuelo di bobo, hindi na siya makikinig sa'yo sa ibang explanation mo. Kasi yun lang yun. Wag dumating sa punto na yung ikaw na yung, alam mo yun, I mean, hindi sana ako magre-react, kaya lang kasi nakita namin talaga pinalusot niya eh. Pinaburan niya. Bakit kami hindi? Bakit sila lang? Tapos pagpasok namin ng eroplano, ang luwag. Ang luwag ng wala nga, airplane. may dalawa nga sa amin. Ang luwag ng airplane, ang luwag. Doon sa unahan, ilang aisle yun? 3. Sabi mo ng 3, 6, 18 pa na passenger ang wala. Sa linya namin, 4 lang kami. May dalawang wala. Walang Diba? pasahero. Hindi totoo, sabi ko nga sa Doon din ako naawa dun sa may anak kasi. Yung Parang, ha? May mga bata na nga yun. Oo. Tapos, sige sila. Alam mo yung, nilabas yung ibang tapos, gamit. yung lalaki tuloy nakapagsalita na, ano ba yun ate? Oo. Hindi ka man lang, term niya? Parang, walang consideration. Parang wala ka namang Oo. puso. Yan. Wala ka namang puso ate. Yung ganon, yun yung sinabi yun yung sinabi ng AirAsia, Carla Antona. Yung pa naman yung sinabi nung tatay, ano ba yun ate, para wala ka namang puso niya, nakikiusap naman kami sa iyo eh. Alam mo yun, kasi may bata sila. 'Di ba? When you're giving the priorities sa linya, sana bigyan mo rin ng priority. Kasi una sa lahat, tulad niyan, 'di ba? What if nandun ka sa jeep or sa bus na walang gusto magbigay sa'yo ng upuan, may bitbit kang bata, anong mararamdaman mo, 'di ba? Yung priorities, yung pang-unawa, yung pang-konsuelo, kasi hindi lang naman yung porket may dala kang bata or buntis ka or matanda ka. What if ako, napakarami kong bitbit, may libro ko, may maleta ko, tapos may hand carry pa ako, tapos wala akong maupuan. Anong mararamdaman ko kapag nakita ko yung mga nandito sa tabi ko is may kakayanan naman na nagsiselfone lang, nakaupo lang, 'di ba? Hindi ko na siya binidyo. I don't know. Tapos ito pa, ang haba na nung pila. Tapos andyan pa yung, ang dami niya explanation na parang feeling niya, yung mga sumasakay ng mga first timer. Yun yung, di ba? Yung parang akala mo may seminar kami na umaabot kami ng 3 minutes. Ang isang minimum 3 minutes isang pasahero. Bago niya aprobahan. bago niya, sige, papasukin. Would you send your grammar message? Would you do a Google review to share your experience? Kasi gagawin uli yun over and over again. To the you can address it from China. That airlines will read your Google review ng comments. Hindi totoo. Yung parang gusto niya, yung parang dahil sa ginawa niya, akala niya siya agad yung magiging flight stewardess. Alam mo yun? I mean, sorry doon sa mga term ko ngayon kung baka akala nyo grabe naman ako no, kasi iba rin yung naramdaman ko. Sobra. Yes, priority ang may mga bata, pero yun na nga, hindi naramdaman yung priority. Parang feeling ko rin hindi nila, kasi nga, kunyari yung nanay at tatay, yung magulang mismo nung bata na may sanggol, may maliit pa, diba? Mayroon. So, nilabas pa nila yung sinama pa nila yung siniksik nila yung diaper na 20 pieces yata. Yun sa bag, pinagkasya. Alam mo yun, kasi nga daw, sa isang ganito lang, ganito, ganyan. Ha? Alam mo yun? Tapos ang gusto pa niyang gawin dun sa bag ko pala, since 9 kilos, alisin ko daw yung natitirang 2 point plus, tas i-check-in ko. Sabi ko, paano yung wala akong ibang bag?
'Di ba? Basta makikita niyo 'yon diyan sa Lagindingan, yung pag-akit mo ng elevator, 'di ba, bago ka pumasok sa scanner. Meron bantay diyan. Nagtitimbang. Basta hindi pantay yung blush on, malayo yung shade ng foundation sa itsura niya. Pero tapos ang dami niyang blemishes sa mukha. I'm sorry for that. Sanggol at saka, yun na nga, yung nga yung sinasabi ko, Ate Chami. Sabi ko, ano ba naman to? Ganun talaga, naloka talaga ako. Sabi niya, hindi kasi, ma'am, sa inyo kasi magte 10 kilos na sa kanya. Still, excess siya. Sumobra siya sa 7 kilos. Yung kasi yung sinasabi mo. Tinuro pa niya sa atin, 7 kilos lang, 7 kilos lang. Ginaganon niya pa dun sa frame na 7 kilos. Sabi ko, ha? Okay, sige, magbabayad na lang ako. Sabi ko gano'n. So, pag-akit ko may mga pinatawid, feeling ko hindi lang isa yun, no? Meron pang ibang mga, kasi naiwan sa iba sa taas eh. Meron pa. Na mga nakakaano, di ba? So, tapos, yung nasa baba ako, meron dalawang, I don't know kung magkapatid or magkaibigan. So, nung narinig nila yung nirereklamo ko sa taas, ang ginawa nila, siniksik na rin nila yung iba para hindi sila mag-exceed. Doon sa timbangan sa taas. Nag-exceed pa rin sila, pinagbayad pa rin sila. Di ba? Ilang kilos lang ang... wala rin silang exceed. Kasi, bago sila tinimbang nila yung hand carry nila, at saka yung bitbit nila. So, wala silang sobra. Pagdating na may sobra, nagbayad pa rin sila. Naawa ko dun sa yung nagbayad. Diba? Kasi siyang bawal nga yung gadget bawal yung gadget kasi sa check baba. in. O sa Tapos baba. pinipilit niya na magbayad kasi exceed yung, paano yung mga gadget ko? Ayoko magbayad. O paano Tapos sabi ng lalaki, gawan daw ng paraan. I-assist, kagaya sa'yo ba? I-assist mo ko. Kasi ang sabi doon bawal, dito pwede. Bakit hindi? Kasi exceed. Bawal nga yung gadget doon. Anyway, that's life. Diba? Kaya sabi ko, oh my God, alam mo, kaya talaga ang layo. Sa totoo lang, I'm really sorry, pero yung mga management ng bawat airport dito sa Philippines, hindi ko pa makita yung wow, kagaya sa ibang bansa. Sa totoo lang. Kaya siguro kapag, mas excited ako na makapasok ako at makadaan ako ng immigration ng ibang bansa. It's because mararamdaman mo yung pag-welcome nila kaysa yung mga nandito sa Pilipinas. Totoo lang. May experience yung pag tinanong na kayo, sasabihin nyo, bakit yung sa Pilipinas? Ang dami pang cheche-bureche, ang daming tanong, ang daming usisa na ganito, ganyan. Tapos pagdating mo dun sa ibang bansa, sa immigration, welcome. Sige, titignan lang, okay, pasok, enjoy mo yung bansa nila. Dito hindi. Daming totoo lang. Daming cheche-bureche. I am with you. There are people out there na when they get or akala nila nakatutong sa kalawa, your right rules are rules and treat people. Diba? Kung alam mong sumusunod ka sa policy, lahat. Diba? Wala ka papaboran. Malamang sa malamang ikaw ang matatanggal. Promise. Kasi mawawalan ka na yun na wala yung pagiging makatao mo. Parang, diba? Paano pag ikaw yung sumakay dyan? Diba? At meron ka ibang dalang gamit na gusto mong importante. Excess rules is rules to every passenger. Pero hindi niya nga ginawa. Dami talaga niya mga kalokohan. Correct. Kahit saan naman, kailan man siya dapat yung mga bagayan carry. Mga triggers ko para pag siya ever sakto. Marichu. I read some previous na airship, plenty of complaints. Ami penas. Naku.